Ayan, hello, magandang araw sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po dito sa ating Munting Tinig Channel. So, ang pag-usapan natin mga kamunting tinig, itong talagang masasabi natin na hindi po ito talaga chismis. Dahil unang-una, may mga pattern po ang mga lumalabas na mga investigation, may mga instance na hindi po talaga pinaglaruan ang mga pinagsasabi, kundi paulit-ulit at pare-pareho po ang mga estilo na kung saan naglilink sa mga aktibidades ng Vice President. No? Based po yan sa mga binitiwang salita ng mga nagpapakilalang mga bagman or whatsoever. No? And take note, yung mga style pareho yan, tugma sa kung ano po yung mga nagaganap in a real events. So, gusto ko lang ipaalam sa inyo mga kamunting tinig na ang pinag-uusapan dito ay tungkol po sa dirty money, matataas na mga posisyon sa gobyerno, katulad po yan ng Office of the Vice President or ng Vice President. Pinag-uusapan din po yung mga Pogo Trail, no, na kung saan nagsasangkot nga sa pangalan ni Sara Duterte. So, mayroong nagpakilala na siya po ay isang bagman. Wow! When we talk about bagman, ito po ay isang tao na kung saan ay mahirap mong i-debunk. Because the silence of power becomes the loudest sound. Now, kapag sinabi ng tao, mga kamunting tinig, na siya po ay isang bagman, hindi po yun nakahaka, hindi po yun kwentong kotsero, hindi po yun imbento. Yan po ay nagpapakita ng sinseridad kung ano yung naging papel niya at bakit naipagkilala niya yung kanyang sariling bagman. Meaning, hindi po yan poetry ayon po sa mga nababasa natin, and hindi din po yan siya metaphor. No? Yan po ay isang malalim na kung saan may kinalaman po sa usapin ng korupsyon. Yan po ay isang uri ng profesyon o gampanin na talagang ikaw po yung madali maling sa isyu ng pera. Kasi bagman ka nga eh. Dala-dala mo yung pera. So, hindi po maganda pakinggan. Right? At saka yung bagman na yon may alam sa mga lugar kung saan po dinadala yung pera, ano po yung mga transaction, and at the same time, may mga connection. Now, according to the affidavit of Ramil Luganoy Madriaga, this shadow economy, no, allegedly flowed straight into Sara Duterte. Yung agos ng information, direktiba po na pupunta sa kay Sara Duterte at nanggaling po ito sa timeline from 2021 to 2022. At yan po ay panahon ng kampanya. So, syempre, pag sinabi ni Ramil Madriaga na siya po yung siya po yung bagman, drop off. Alam niya kung ano yung drop off points, o nasaan yung parking lots, saan po yung mga areas na dinadalahan niya ng mga pera. Syempre, kasi siya nga pa yung bagman, di ba? And at the same time, sinasabi po dito ni Ramil Lagunoy Madriaga na ang dinadala niyang pera ay masasabing campaign funds. Kasi from 2021-2022, kasagsagan po yun ng eleksyon. And itong pondo na dinadala ni Madriaga bilang bagman sa parking lot, may drop-off points, saan pinipick up, yan daw po ay campaign funds funded by Pogo operators at mga drug lords or mga drug dealer. Okay? So, take note Pogo. Namamayagpag panahon ni Rodrigo Duterte yan. Drug money. Nagkalat ang mga drug lords sa panahon ni Rodrigo Duterte kasi siya may yung nagpapakilala. Wala man tayong kaalam-alam na drug lord si ganito kung hindi niya sasabihin. Syempre, panahon ng 2021 to 2020 elections, vice presidentiables and presidential election po yun. So, i-connect po yun yung Pogo, i-connect mo po yung drug money,
yung campaign funds ni Sara Duterte, at saka yung mga drop-off points, saan po dinala, saan po kinuha, saan po, siyempre may mga na-measure dyan, mga comedy bar, mga mall, so kasama pa nga dyan yung ombudsman parking lot. So mayroon pong timeline, yung chronological order of events supported by timeline. Okay? So, kung ito ay sabi nga ng isa sa mga manunulat sa social media, kung script ito ng teleserye, sasabihin mong OA. Pero, sa Pilipinas, easy lang yan. Nagawa nga ni Ramil Madriaga eh. 'Di ba? Nagawa niya nga yun. I-pick up ang pera, i-drop off, even though parking lot ng ombudsman, mga malls, mga bars. And, take note, pag sinabi kasi nating Pogo, yan, ito po yung China's multi-tool na kung saan talamak ang illegal money fraud and espionage. Diyan yung kaso ni Alice Guo, yung paniniktik. At the same time yung pagiging espiya. Yan ang usapin ng Pogo kasi ito po yung multi-tool ng China for illegal money. Illegal money laundering, di ba? Money fraud, plus po mga kamunting tinig yung paniniktik. At hindi po ito chismis mga kamunting tinig. Dahil masasabi natin na hindi rin ito haka-haka. Ito po ay multiple investigation na kung saan involved ang local and internationals. May mga dokumento po ito, katunayan, nagkaroon po ng hearing sa Kongreso at saka Senado with regard po sa Pogo at napag-alaman na illegal ang entry ng mga tao dito. And at the same time, pag sinabing illegal entry, papasok po dyan yung human trafficking, mga kamunting tinig. So kung tumatanggap si Sara Duterte ng pera mula sa drug lord, mula sa drug dealer, mula po sa Pogo, ay abay malamang may alam sila tungkol po dito sa human trafficking. At sinabi mismo yan ng ng DOLE at ng Philippine National Police na kung saan nag-imbestiga. Kasi may mga nahuli na po na mga Chinese human traffickers. May mga Vietnamese na nga na-involve, may mga Burmese workers, at marami pa pong iba. At kasali po sa Pogo ang usapin ng cyber fraud at the same time yung mga scam. Ayon po yan sa National Bureau of Investigation, Philippine National Police, may mga na-rescued po sila ng mga libo-libo na mga Pogo compound used for crypto scam and at the same time, online fraud. O kung ang campaign funds ni Sara Duterte galing po dito sa campaign funded by Pogos, abay, something wrong na. Hindi na maganda. At ang Pogo involved din po sa kidnapping and at the same time for ransom activities or syndicates. Okay? Siyempre, ang Philippine National Police nag-record din po ng dosin-na-dosin ng mga kidnapping cases na kung saan pwede pong i-link sa Pogo and financier. Balik naman tayo dito kay Sara Duterte na pinasabog ni Ramil Madriaga na nakatanggap ng pera mula po sa Pogo. At sinabi din mismo ni Rodrigo Duterte ng Pogo ay malinis during that time. Now, since ang Pogo, andyan na yung human trafficking, andyan na yung tinatawag na kidnapping, andyan na yung money laundering, according po yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, na kung saan billion-billion po na mga suspicious Pogo link transaction ang kanilang mga nadidiscovery. Actually, kasama nga sa human trafficking si Harry Roque, di ba? And then, pagdating po sa Pogo, kasi usapin ng espionage, sangkot na naman dyan ang national security concern po natin. Na kahit mga Chinese embassy natin, sinasabi nila that many Pogo workers are criminal. Na kung saan, tumakas sa kanilang bansa, papunta po dito. Tumakas sa Chinese law enforcement, pumunta daw dito sa Pilipinas. At yan ang mga pinagsasabi nila. And at the same time, even though the Armed Forces of the Philippines nag-warn na rin po that the Pogo hub located beside military installations post-espionage, yung paniniktik. So, totoo na ang China ay gumagamit po ng illegal activity like for example, Pogo, na kung saan pinamumuguran ng mga money illegally acquired, no? Yung mga illegally acquired money sa pamagitan ng money laundering. Andyan pa yung iba't ibang kriminalidad katulad ng mga human trafficking, espionage, or whatsoever. So,
isn't suspicious, yan po ay documented. Katunayan, naimbestigahan na po yan sa Senado. So, kapag sinabi, affidavit na Pogo operators help Sara Duterte's fund, okay, a national political campaign, hindi ka talaga magugulat. Magugulat ka kung hindi po sila kasali. Correct? So, abangan natin sa susunod kung ano po itong sinasabi Easy Pilipinas. Ito po yung From Support Group to Alleged Money Pipeline. Kasi itong si Ramil Madriaga, convener daw po ito ng Easy Pilipinas. So sa susunod, tatalakayin natin kung ano po ang ibig sabihin ng Easy Pilipinas. Pero sa punto na ito, maliwanag po talaga mga kamunting tinig na ang Pogo money plus drug money plus politika, delikado po yan. Hindi po lang korupsyon ang usapan dito, kundi kasali na po dyan ang soberenya ng ating bansa ay natatamaan. Kung totoo ang cash drops sa comedy bar, sa parking lot ng ombudsman, sa mall, hindi po ito simple usaping funding. Kundi ito po ay dirty money politics na kailangan talagang linisin. So kapag illegal pogo ang napapanood o nagpupundo sa kampanya, hindi bayan ang pinagsisilbihan. Kaya ngayon, mga kamunting tinig, malinaw po ang direksyon, tapusin ang ganitong klase ng sistema. At yan ay nangyayari ngayon sa Marcos administration. Gets? So hindi po yan chismis. Kapag may pattern, paulit-ulit, pare-parehong estilo, walang tinatago, bakit takot sa investigation katulad ni Pulong Duterte? Kung tugma ang timeline, tugma yung mga lugar, at tugma yung mga modus, ay hindi mo na kailangan pang gumawa ng script. 'Di ba? Ang tawag doon, pattern ng lumang sistema na dapat pong tuluyan ng tapusin at tuluyan ng toldukan. So habang lumalabas mga kamunting tinig ang detalye sa Pogo, droga, cash drop, mas klaro kung bakit kailang ayusin ang sistemang iniwan sa atin na nag-iba po ng direksyon ng ating bansa. So, kung si Sara Duterte sangkot at isinangkot dito ni Ramil Madriaga na nagpakilalang bagman, abay, delikado po ito. So abangan po ninyo sa susunod kung ano po ang ating ibang komentaryo tungkol po sa kinakasangkutan ni Sara Duterte na kung saan ay tumatanggap ng campaign funds from Pogo na pugad ng katiwalian, pugad ng kriminalidad. Hindi po bayan ang pinagsisilbihan nito. Okay? So ito pong muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino nagsasabi, tayo